po sa inyo lahat sa morning, parang umaga, may araw na salamat po. Welcome po sa Ministry Church dito sa San Mateo. Tayo po manalangin. Father God, we thank you, Lord, sa umaga to, Panginoon, napakalabuti na for itong araw na dapat natin kayo sampay, Panginoon. At papurihin, Panginoon, makinig na yung banal na salita. Salamat po, Lord, sa pag-ibig niyo, Lord, sa inyong mercy, sa inyong grace, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, sa umaga to, Panginoon, napapurihan namin kayo, Lord, papasalamatan namin kayo, Lord, worship namin kayo, Lord, spirit, and also, God, we pray, Panginoon, sa aming mga kapatiran na wala pa po dito, Lord. I pray na gagawin po sila ng mga exigency, Panginoon, kasama namin sila. Sumunta at makinig na yung mga salamat po sa inyo, mga namin sa privilege, so God, na bigay niyo sa akin para ma-worship namin kayo. Yes, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Let's worship. In the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come gathered together to lift up your name. All of the Savior, all of the in the name of God, in the name of the Son, in the name of the Spirit, we come gathered together to lift up your name, to honor the Savior, to honor your grace. Be a joyful sound of our own worship. As your saints bow down, as your people sing, we will rise with you, lifting on your wings, and the world will see that our God saves, our God saves. There is hope in your name. In the name of God, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come, guide ever, speak of your name, honor the Savior, honor your name. Be the joyful sound of our own worship, as your saints bow down, as your people sing, we will rise with you, lifting on your wings, that the world will see that our God saves, our God saves. There is hope in your name, Lord. The songs of praise, our God saves, our God saves. Hear the joyful sound of our love ring, as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifting on your wings, and the world will see that
world will see that God saved. Our God saved. There is hope in your name. Morning prayer, songs of praise. Our God saved. 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 See me through the seas over me, be your hand and lead me in the righteousness and into you. And now, wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You'll never let me go to be alone. Wait on me. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry the everlasting arms. You never let me go. To me alone.
I sing to you, Lord. I will bow for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord. I will bow for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. At your name, no mountain shakes and trembles. At your name, the oceans roar. Angels will bow, creation rejoice, people cry out. Lord of holy earth, shout your name, filling up the skies, sing endless praise, Lord Yahweh, we love to shout your name, oh Lord. The morning breeze, creation sings your glory. Your name, angels will bow, the earth will rejoice, your people cry out. Lord of holy earth, you shout your name, filling up the skies, sing endless praise, Yahweh, Yahweh. We got to shout your name, oh Lord. There is no one like our God. We will praise you. There's no one like our God. We will sing. There is no one like our God. We will praise you. There's no one like our God. We will sing. There is no one like our God. We will praise you. Jesus, you are God. We will sing. Lord of holy earth, we will shout your name, filling up the skies, sweet, endless praise, Yahweh, Yahweh. We love to shout your name, oh Lord. Lord of holy earth, we'll shout your name, filling up the skies, sweet, endless praise, Yahweh, Yahweh. We love to shout your name, oh Lord.
ka, Ama, sa mga ganito. Salamat po. Aming Diyos, Ama. Dakila, tunay na Diyos, Ama, Panginoon, at ang kapatigan mo, Lord, ay laganap po. Hindi lang sa langit, hindi hanggang sa lupa. Kahit sa mga pasaway at hindi nananalig sa iyo, naroon ang iyong pag-ibig na nakaalok sa kanila. Kung sila ay makilala ka, Lord, bilang Panginoon, ligtas na pinadala mo si Jesus. Salamat po sa umagang ito, Lord. Pagpalain po kami. Pagsamasamahin niyo po ang aming espiritu, isipan, o kaluluwa, pag-iisip at lakas. Pag-glorify namin ang iyong pangalan, Lord. In spirit and thank you, Father. In Jesus' name pray. Amen. Good morning. Mga royal flags. Good morning. Royal flags. Royal flags. Hello. Yeah. Ganong umaga po. Hallelujah. Natutuwa ako. Malapit na tayo ng sarili ko ngayon. Medyo, pero blessing po ito. Mamaya, makikita natin. Bakit po ito ay pagpapalan ng Diyos. Una-una, magandang umaga po. Welcome po sa sinabi ni Jesus. Ministeryo, Iglesia. Hinagalap na. Sinabi ni Jesus, hinagalap po ng Jesus at ministers. Welcome po to all the viewers. Sana yung mga viewers, kung malapit po kayo, no? Makisali kayo sa amin. Join po kayo sa amin. Physical, face-to-face, fellowship. No? Ang unang mga alagad ng Panginoon after ni Jesus umakyat sa langit, sama-sama kaagad sila sa upper room. So, hindi nila tinantanan, no? Yung term na tinantanan. Actually, sabi nga doon, everyday po sila nagtitipon-tipon at fellowship through yung blood, ay yung alak, ay yung bread. So, kaya yung Sunday natin, actually Sunday natin, every Sunday, Old Testament law lang to dapat nga, every day di ba? Kung titignan natin yung ginagawa ng mga apostol. Pero, naiintindihan naman ng Lord na tayo ay may mga kailangan buhay. Kaya, anyway, at least once a week, dapat pinaka-minimum na ito. Kung sana parang pinakamababa na itong nagagawa natin, dapat pa may libre po tayo, kung kayo libre, may mga Bible studies, sa mga home Bible studies, may mga ministry in church, kung tutusin ay hindi lang isang araw tayo nakakapaglingkod kasama ang Panginoon. Welcome po. Ngayon po ang 383rd Sunday Worship Service. Dito po kami sa San Mateo Rizal at Sipo. Midweek po. Book of Deuteronomy, isang verse 1 to 4 lang po inaan namin dyan kasi medyo kailangan lang natin makita yung batas ng Panginoon tungkol sa marriage, kung ano yung marriage noon, na mayroong divorce, at ina-allowed ba ito ng Panginoon. So, now, verse 5, napakarami pa ho, miscellaneous laws na mapapag-aralan po dyan. So, please join with us, o kaya kung di malalayo sa online, sa makanood kayo. Ngayon po ay Satan was bound for 1,000 years. Actually, verse 1 to 3 lang yan, kaya lang mahaba ang title. Tapos verse 4 to 6, ibang section naman yun, kaya lang ito lang naging title natin. So, sa ibang title, kung tawagin ay Millennium Age, Millennium Time, ano ba ba? So, mamaya na lang natin i-share. So, verse 1 to 6 muna tayo. Tatlong section din po ang chapter 20. Mamaya lang natin i-announce. And then, ano ba? First timer, second timer, third timers,
First time na po. Si ano, 6 months timer. So, wedding anniversary, baka meron na natago. Wala naman. Okay? Birthdays. May record ka naman lahat sa akin ng mga birthdays. Okay, sige po, let's greet one another po. And to the viewers, happy birthday po sa mga nagdadaos ng birthday today. Okay, good morning and to all the viewers. Welcome po sa Jesus and Ministry Church. Please open your Bible po sa Pahayag, sa Tagalog, sa Bible natin, Apocalypse, salitang Griego, yun din po yun, Revelation sa English. Sige po. Okay, so okay. So we study the Bible, book by book, chapter by chapter po. Inductive Bible study. Mamaya po, tingnan natin kung kasi sana okay na po. Sakit lang po, Sister Gladys. So sana tingnan natin kung ano yung magaganap after this teaching, kung may IBS tayo. Okay, sige, open your Bible sa inyo dyan, page 441. Aklat ng Apocalypse, chapter 20. So, last week po, yung prophecy po natin, na pinag-aralan last week, hinuli ang bulaang propeta at yung halimaw. Naalala niyo po yun. Dahil tayo sa vote ng Diyos, wala nang due process sa kanila, hindi mo na sila pinatay bago ilagay sa lake of fire. Diretso po silang buhay na niluto, sa lawa ng apoy, na nagliliyab na asupre. Diretso po sila, ibig sabihin buhay na itinapos doon, paglalarawan ng Revelation. So, diretso po sila. Nauna pa sila kay Satan. Ngayon, itong Apocalypse o Revelation 20, hanggang verses, ano po ito? Hanggang verses 15, meron po siyang tatlong section o kaya segment. Verse 1 to 6 muna tayo, yung 1,000 years. Tapos, verse 7 to 10, next week, after the 1,000 years. And then, verse 11 to 15, the final judgment of God. Actually, pag binasa niyo po yung chapter 21, verse 1, masasabi niyo, nasa na yung daigdig? Wala na. Kaya may mga, good morning, kaya may mga term na eschatology, teaching na ito, o end times. So, marami po mga termino ng titulo na ginagamit po dito. So, ngayon, sige po, pero itong section natin, itong pag-aaralan natin, ang may message po ang Panginoon dito. So, ang message niya, pwedeng sabihin, you must be happy, but be prepared. So, ngayon, sige po, let's pray muna. Diyos Ama, hinihingi po namin ang patnubay ng Espiritu Santo na pinangako ninyo na nananatili naman sa daigdig na ito na siya ay nagtuturo, nagbibigay po ng kaalaman, karunungan sa mga taong ginagamit po ninyo. At sa pagkakataong ito, hinihingi po namin ang patnubay mo, Ama. Simula pa lang sa preparasyon ay binibless niya na po ang church na ito to prepare yung teaching na ito sa umagang ito. Salamat po, Ama. Nawa ang salita mo, ang Espiritu, ang desire ng Holy Spirit, ang manaig. Hindi po ang personal ko po. Ano mang kaalaman, dahil wala naman po akong alam.
Kaya Panginoon, dalangin namin, Ama, na ang Espiritu po ang ninyo ang mangusap sa amin at sa mga viewers at mga magturo ng mga bagay na ito na nireveal ng Lord kay John sa mga anghel. Salamat po, Ama. Tinataas po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. So ngayon, verse 1 to 6 muna tayo. Actually, karugtong po ito nung last week, chapter 19, verse 11 hanggang 21, na hindi pinangalanan ni John, pero andun lahat yung kanyang katangian. Ako na nga nagsabi na si Jesus ito, baka magalit si John sa akin. Pero never na binanggit na si Jesus. Pero yung titulo na ang salita ng Diyos, King of Kings and Lord of Lords, binanggit niya sa Revelation 17 verse 14 na tinutukoy din yung Lamb, Cordero, na tinutukoy din na King of Kings and Lord of Lords. Pero natapos ang verse 21, walang binanggit kung sino yun. Never na minention ni John. So, nirespeto ko lang naman din si John tungkol doon. Pero, kung prediction lang naman ng hindi naman siguro masama mag-predict, ako po naniniwala na si Jesus po yun. Now, kung titignan natin, study natin, lumabas yung nakasakay sa kabayo, ng kabayong puti, lumabas yan, buksan ng langit. Continuation po ito. Kasi sa study natin, verse 20, at chapter 20, hanggang matatapos yung paghuhukom, mga kapatid, hindi naman po nabanggit din doon na bumalik siya sa langit. Pero may binabanggit doon na 1,000 years. Pero mamaya kalalaman natin. So kasi nga, ang event na yun pwedeng after 1,000 years, nalatigil ang Panginoon. Hanggang sa maghukom siya sa chapter verse 11 to 15. Anyway, sige po. Tingnan natin. Verse 1. Apocalypse or Revelation, chapter 20, verse 1. Sabi dito mga kapatid sa Tagalog, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. By the way, mga viewers, samahan niyo po kami. Tayo mag-aral at maging estudyante po tayo lahat sa Panginoon. Chapter 20 na po ng Revelation. So sabi dito mga kapatid, nakita ko, sabi ni John, ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. Mga kapatid, malino naman kay John yung tinatawag na, madalas binabanggit ni John na, at nakita ko ang tulad or look like, yung mga salitang look like, hindi siya sure, di ba? Pero pag walang look like, tulad, sure siya. Amen? Maliwanag po, ang nakita niya rito ay susi ng di matarok na kalaliman. So, hindi lang natin alam ang itsura ng susi, pero syempre, hindi lang tayo ay nasa lupa pa. Susi ng batla, susi ng... Anyway, pero natin alam kung ano itsura ng susi. So mga kapatid, ang sabi dito, bumaba po ang anghel sa di matarok na kalaliman. So ang anghel lang na nakarating doon. At may dala siyang isang malaking tanikala. Ano yung tanikala? Kadena. Okay. So sa NIV, abyss. Sa New King James, bottomless. Bottomless pit. Isip mo bottomless. Mga something siya. Anyway, so bumaba po ay anghel galing sa langit. Okay, so clear yun ha. Verse 2. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. At ginapos siya ng 1,000 taon. Okay. So, sinunggaban ng anghel, yung 4-in-1. Ano yung 4-in-1? Dragon, matandang ahas,
na siyang Diablo at Satanas. So, 4-in-1 yung kanyang title. Yung dragon po, lumabas po yan sa study natin, Revelation 13 verse 4. Di ba? Tinangan natin. And how many times siya binabanggit? Minsan nababanggit siya sa Psalms 91 verse 13. In King James Version, ang tawag sa kanya ay ulupo o serpent. 34 times siyang nabanggit sa Bible or the New. Yung matandang ahas, general term lang na ahas o serpent, 49 times. At si Eva ay nadaya ng serpent na ito. Alam niyo po ba yun? Genesis 3, verse 1. 49 times siyang binanggit yung serpent na ito. Old and new sa Bible. And then, yung pangatlo, Diablo or Devil, ito po, dami po. Sa encounter po ni Jesus ito madalas, 106 times. Kaya lang, syempre, nagpapatong-patong na yung Matthew, Mark, Luke, nagpapatong-patong na siya. Pero sa kabuuan, 106 times siyang binanggit. And then, sa book of Matthew pa lang, 23 times na binanggit siya. Kasi na-encounter po ni Jesus yung devil na ito. And then, ano yung huli? Satanas. Tama? 49 times siya binanggit sa Old and New Testament. Which one? Identity. 4-in-1. So, pili kayo kung gusto nyo. Dragon, matandang ahas, Diablo, at Satanas. At ginamo siya ng 1,000 taon. Okay. Ito, very controversial pag 1,000 taon ito eh. Kaya tingnan natin ha. So si Satan, nagdi-disguise siya na anghel, o kaya dragon, o kaya rin ang binabanggit, no? Matandang ahas. So good news ito. No? Kung titignan natin ito ng literal, good news ito. Tinanikala siya ng 1,000 years. So meron dalawa akong tanong dito. Bakit siya tinapos kung 1,000 years? Eh, nasa ilalim naman siya ng lupa. Di ba? Isaiah 14:12-15, bibinanggit din doon isang pangalan. Pero yun ay Lucifer sa King James, pero yun ay tala sa umaga. Yun ang termino ng angel na ito, tala sa umaga. I believe na siya rin po yun. Ngayon, mga kapatid, ano po ba ang termino na yung bottomless pit na ito? Tinignan natin. Kasi binanggit din siya sa Isaiah. Tingnan natin yung verse 14-15. Isaiah verse 14-15. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Ang kataas-taasan po, mga kapatid, binanggit ko yan sa Matthew na pangalan dito ng Diyos, kataas-taasan. Verse 15, gayon ay binaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng bukay. Ang Sheol ay salitang Hebreo, sa Grego ay Hades, o Hades. Okay, so binabasa sa pinakamalalim na hukay. Na binabanggit din dito ay matarok na kalaliman. So ako po naniniwala na Hades po yun, o Sheol. Yung pinagbagsakan ni nung verse 15 lang nabanggit ko. Okay, verse 15. Sabi kayo ay binaba sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. So ibig sabihin, mga kapatid, verse 14 pa babalik, 13, makikita natin yon na si Lucifer po ang binabanggit doon na tala sa umaga na gusto niyang pantayan yung kataas-taasan ng Diyos, ngunit ibinaba siya. Ngayon, para makita ninyo na ito ay si Satan din, Revelation 12, 7-9, nabasa ng pag-aralan natin ito. No, meron digmaan sa langit, si Angel Michael laban sa mga kay Satanas at hindi nagwagi si Satanas. And then yung Hades po, nabanggit naman yan sa Lucas 16 verse 23. So yung ilalim na lugar na yon, ako po ay naniniwala na Hades po yun sa Griego at Sheol.
Kasi nga, maliwanag naman sa Isaiah 14 na doon tinapon sa ilalim ng lupa. So doon, tinalikala si Satanas, Dragon, Diablo, matandang ahas. Okay? At mainit po doon. Kung babasahin niyo po yung Lucas 16, 19-31, yung dalawang taong namatay, yung mayaman at yung si Lazaro na mahirap, napunta si Lazaro sa boso ni Abraham. Yung mayaman po ay nakakaranas ng init at nakikipag-usap siya kay Abraham. So, yung lugar na yon ay pinangalanan na Hades. Kwento po yun ni Jesus po ang nabanggit ng Hades. So, yun yung unang sarili ko, tanong ko na ano ba yung bottomless pit. Ikalawang tanong, bakit po siya ginapos ng 1,000 years? Wala po nakalagay dito, pero meron pong pwedeng maging reason na pwede natin tignan. Bakit po ginapos ng 1,000 years? Binabanggit po dito. Kasi po, lumalabas po sila mula doon sa bottomless na pinaglagay sa kanila according kay Isaiah 14:12-15. Lumalabas po sila, pumupunta po sila sa ibabaw ng lupa. One time, na-encounter ni Jesus yung masamang espiritu. Kasi si Jesus, nung tumawid po sila sa Lake of Galilee, patungo sa kabilang pangpang na hindi na yung Israel. Gentile place na po yun, yung anong lugar yun? Genesaret yata. Nung nagpalaya si Kristo ng demonyo na inaalihan. Sa Matthew kasi, dalawa yung tao. Kay Mark at kay Luke, isa lang yung taong inaalihan ng masamang espiritu. Tingnan natin, yung sinasabi ng masamang espiritu. Lucas 8:30-31, yung demonyo. At tinanong siya ni Jesus, yung inaalihan ng masamang espiritu, anong pangalan mo? At sinabi, Legion. Sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Ang Legion po, mamaya papagitin ko na rin, pero ngayon pa lang, share ko na rin na, military term ito ng Roma, ibig sabihin 14,000 to 6,000 military discipline ng Romano, na kapag sila po ay, for example, sa Israel, malamang ganyan karami ang tao, sundalo, kasi na-conquer nila yung lugar, stationary sila ron, nakatinga na natili sila ron. Ngayon, itong demonyo ito, nasa isang tao, according kay Luke, nananatili po yung more or less 4,000 to 6,000 demons. Amen? Anong request nila? 31. Sila ay nakiusap sa kanya yung mga demonyo, huwag sila pag-usap bumalik sa di makarong ng kalaliman. Ibig sabihin, galing sila rin sa ilalim, according kay Isaiah 14, lumalabas umakyat sa lupa, sa ibabaw ng lupa, at naninira, nananakit, pumapatay. Nakuha niyo po? Nasa ibabaw sila ng lupa. Pero ang tahanan nila, luklukan nila yung ilalim ng lupa. Kaya lang doon sila nagkakalat ng lagim o internally sa ibabaw ng lupa. Imagine niyo po, yung legion na yon. Gawin na lang natin 5,000 na lang. Hindi na natin 4,000 to 6,000, 5,000 na lang. And then, sino-sino ba to? Dragon, matandang ahas, Diablo, Satanas. Jesus said, John 8:44, hindi ko na pinaklas kasi marami. Pero, sabi doon ni Jesus, ang inyong amang Diablo ay father of lies, pumapatay. At sa John 10, verse 10, yung King James, ipaklas natin yung King James, sabi rito, that it does not come except to steal and to kill and to destroy. So, picture ni Satan yan. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ang lugar ng mga nila Satanas, yung mga tao dito, perhaps sa ilalim talaga sila ng lupa. Kaya pumunta po ito si itong anghel na ito, may dalang susi, kasi doon sila talaga matatagpuan.
Pero nung panahon ni Jesus, nagkalat po sila. At ako pa naniniwala hanggang ngayon, nagkakalat po sila. Amen? So, ginapos siya for 1,000 years. So, ginapos din yung matandang ahas na nandilang kay Eva. Alam niyo po mga kapatid, kumakalat po sila. Even si Pablo po, sa paano parang kumakalat ang mga tulad ng serpent na namulokso kay Eva. Binanggit niya ni Pablo po. 2 Corinthians 11:2. Sabi ni Pablo, I think na-share ko na po ito sa Wednesday. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng mga Diyos na panibubos sapagkat kayo tinakda ko mapangasawa ng isang lalaki na kayo naihap po kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paano si Eva ay dinaya ng ahas sa pamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ibang Jesus, na hindi namin pinangaral o kung kayo ay tumanggap ng ibang espiritu na hindi niyo tinanggap noon o ebanghelyo na hindi niyo tinanggap, kayo ay agad na napapasakop doon. Kaya sa panahon pa lang ni Pablo, may mga evil spirit na pero nasa tao na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Nakuha niyo po? Ibang ebanghelyo. Kaya yung serpent na ito na nanunukso kay Eva, andun pa rin yung spirito ng serpent sa mga tao naniniwala na kay Jesus. Kaya nga naninibugo daw si Pablo. Ngayon, na ako'y naniniwala na after ni Jesus, nananatili pa rin ang mga demonyo dito. Si Pablo nga na-encounter. Sa Bukang Acts, chapter 19, yung mga anak ni Skeva, nagpapalaya sa masamang espiritu. Sumagot yung masamang espiritu, demonyo. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, sino kayo? Kaya after ni Jesus, kahit umakyat na po siya sa langit, nananatili sa lupa ang demonyo. Amen? Amen. Ngayon, ito na nga po, yung reason kung bakit po bumaba ang anghel upang sila ay igapos. Verse 3. Balik tayo, no? Apocalypse 20, verse 3. At siya ay tinapot sa di matarok na kalaliman. O maaari, mga kapatid, andun pumunta doon si para talian sila sa ilalim. Pero, posible nga na nagkalang sila sa ibabaw ng lupa. At doon sila dinala sa kanilang tirahan, original na tirahan. At siya'y tinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bangsa sapagkat hanggang sa matapos ang 1,000 taon, pagkatapos ito, kailangan siya ay pawalan ng maikling panahon. So mga kapatid, ako pagkakalawa ko dito, marami po natagpuan yung anghel sa ibabaw ng lupa at sila ay sinelyuhan na. Kasi nga, nakita niyo yung binanggit ng masamang spirito, yung legion daw sila, yung legion. Huwag mo kami ibalik sa di matarok. Ibig sabihin, nagkalat sila sa ibabaw ng lupa. Na si Jesus, nung panahon, pinalalayas lang sila. Hindi pa sila kinukulong. Malis ka sa tawag ito. Pumunta sila sa... Nag-usap nga sila eh. Baka pwede kami sa baboy. Di ba? O, pinayala sila ni Jesus. Namatay yung mga baboy, mga kapatid. Anyway, tuloy lang po natin. Dahil po sila ay pakalat-kalat sa lupa, so inipon po sila. So example po yung dami nila, nabagit ko na rin kayo na yung counter book. Kay Marcos, chapter 5, verse 9 to 13, ang tawag nga dito ay, yung devil po ay legion. Ganun din pinagin sa Luke 8, 30, 31 na napakarami po nila. 4,000 to 6,000. Ngayon yung baboy ay 2,000 lang. So hindi
hindi kaya ng baboy dalhin yung mga yon, kaya yung baboy, pumunta po sila sa lawa, namatay po yung baboy. 2,000. Yung binasa ni Marcos 5, yung sumalit doon yung evil spirit. Yung mga demonyo. Na nag-request kay Jesus na sumalit sa baboy. So, namatay po yun. Yung mga, hindi demonyo, hindi po. Yung baboy po. So, naniwala po ako na hindi lang ito ang bilang ng mga demonyo. Yung legion na to, yung halimbawa, sinabi ko na nga, let's say, kahit 1,000 po silang evil spirit. Ang dami nila. Alam niyo ba, pag binasa niyo po yung mga encounter ni Jesus sa mga evil spirit, takot po yung evil spirit. Saan sila nag-stay? Yung 5,000 na yun, yung legion, sa isang tao. O kaya, 2 tao, according kay Matthew, kwento niya, 2 tao. Outside Israel po yung lugar na yon. Ang lugar na po yun ay Geraseno. Outside Israel po yun. Ako po naniniwala na umiiwas po sila kay Jesus sa Jerusalem. Kaya nasa kabilang pangpang sila. Anyway, sila po ay tinapon sa Hades o Sheol upang hindi sila makapagpahamak ng tao hanggang 1,000 years. Igagapos po sila. Upang hindi madaya o madagdagan pa yung dadayain ng mga bansa. Pero, palalayain din daw sila ng may panahon after 1,000 years. Okay. So ngayon, yun yung unang part natin. Verse 1, 2, 3. So nakita natin, no? Sinunggaban ng anghel, yung mga, siguro yung mga dragon na yun, kaya nga binanggit ko na yung mga na-encounter ng mga Old Testament believers, kung sino yung dragon na yun, which is evil spirit pa rin yung mga kapatid. Ang ibig sabihin naman ni Satanas, ang ibig sabihin naman ng Satanas is not a name eh. Actually, nung sinabi ni Jesus to kay Peter, si Peter, pinangalanan ng Satanas eh. Satanas. Ibig sabihin, yung mga against the principle of Christ. Yung mga kalaban ng Panginoon, lumalabag sa kalooban ng Diyos, sumusubay sa kalooban ng Diyos, itinuturing ng Satanas. Pero I believe ang pangalan niya talaga ay yung tala sa umaga. Na in-interpret ng New King James, King James na kung tawagin ay Lucifer. Siya ay tala sa umaga. Yun ang ano niya sa langit. Yung angel na yun. Ngayon, ito ang tanong. Ito ang tanong. Very controversial kasi ito. Tapos na kaya ito 1,000 years na ito? O nananatili pa? Kasi simula ng isinulat ito, Apocalypse, Revelation, more or less, isinulat ito ng 100 AD. So, ngayon po, 2025 na po tayo. Ilang taon na nakakaraan? So, 1,975. Tama? Hindi. 1,800. Aalisin natin yung 100 years, 80 nung sinulat ito. Ibig sabihin, lumalagpas na tayo sa 1,000. Mag-2,000 na nga tayo, di ba? Kaya ang tanong, ito ba ay nangyari na? O hindi pa? So, yun ang no? Controversial na bagay. Mamaya, tignan natin. Verse 4 to 6. Hello, mga viewers. Sana sama kayo sa aming study. Verse 4 to 6. So ano ba yung events? Habang nakakaligala si Satan, ano yung mga nangyayari? Ano yung events? Itinerary ng anghel, itinerary ng Panginoon, at sino-sino yung mga karakter na narito. Tingnan natin, habang nasa ilalim ng lupa, yung si Satanas, magandang ahas, sa madaling salita, payapa po yung lupa. Kung sila po ay hinuli sa ibabaw ng lupa at itinapon doon. By the way, sabi naman ni Pablo, no, yung Ephesians chapter 6 na kalaban natin ay espiritu na sa ipapawid. So, maaring wala sila sa lupa, maaring
nasa ipapawid. Kasi nga, ano sila espiritu nga sila Kaya lang sila ay masamang espiritu. Ganun pa man, ano po ang nangyari? Verse 4, tingnan natin, tuloy lang po natin. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang bumatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa halimaw o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So very clear, yung salitang Kristo lumabas po dito, hindi po kontero ang binanggit, hindi po look like a lamp, wala pong gano'n. Kundi clear, Christ is mentioned. Hindi po sinabi ni John na kamukha ni Kristo, walang gano'n. But anyway, sige tingnan natin. Yung unang part muna, nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang pumatol. Doon muna tayo. Sa study natin, dinaanan po natin ito. Sa Revelation 4, verse 4, meron pong binanggit po doon ng 24 elders na nakaupo sa trono. And then, sa Revelation 4, verse 10, sila po ay lumuhod. Yung 24 elders, lumuhod po sila at yung corona ay binigay nila doon sa nag-iisang nakaupo sa trono. Na according sa study natin, yun yung Diyos Ama sa chapter 5 ng Revelation. Now, sila kaya yung nakaupo sa trono rito na mga, kasi nakalagay ito, nakakita ko ng mga, sabi hindi siya isa lang. Nakaupo sa iyon at pinagkalooban ng kapangyarihang bumatol. So, Book of Revelation, explicitly, hindi na-mention yung 24 elders na sila po ay humahatol. Pero binabanggit naman dito na yung term na binigyan ng authority, pwede naman, di po ba? Pero may maliwanag pong explicit meaning na binabanggit si Jesus na binigyan ng authority. Buhay pa sila. Sabi sa Matthew 19, 27, 28, kasi nga sabi ni Jesus, ito po nag-react kasi nga ang kwentuhan dito yung mga pag-aasawa Pero sabi nga dito ni dapat hindi lang asawa, parang gano'n ang dating. So sabi nito, sumagot si Pedro, sinabi sa kanya kay Kristo, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakalit namin? Ano ang reward namin? Sabi ni Jesus, ni Peter. Peter ba? Okay. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakatawa na sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo ng anak ng tao sa kanyang kalwalatiang trono, kayo mga sumunod sa akin, ay uupuin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 libig ng Israel. So, mas maliwanag po ito na maghuhukom. Mga kapatid, ibig sabihin, pwedeng yun nga, magre-reign, maghuhukom, kasama ni Jesus. Binanggit dito sa dulo, kasama ni Jesus. 24 po yung babagit doon, dito, 12 lang naman ito. Hindi natin alam kung kasama na sila ron o baka bago pa. So, ako, hindi ko po alam yun. Maliwanag po na sila po yung pwedeng bumatol na binibigyan ng authority na maaaring authority na yon, nabanggit na yon dito. Maaaring ito na yung authority na yon na binabanggit ni Jesus. Kasi ang salita ni Jesus sa lupa, hindi na babaliwala. Hanggang langit po yun. Makapangyarihan po ang salita ni Jesus. Siya pinangako na ito sa 12 apostol. Ngayon, kung may mag-question, paano si Judas? I don't know. Baka si Pablo po yung kapalit doon. Anyway.
So, ganun pa man, mga kapatid, maliwanag po yan na meron pong binigyan ng authority. Although, 24 yung nabanggit sa kanina, baka kasama sila ron, ay yun ang hindi ko na alam. So, tuloy na natin, verse 4. And then, another event dito, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo kay Jesus. Una-una, pinugutan ng ulo, si John the Baptist. Matthew 14, verse 1 to 11. And then, maliwanag din po, although hindi ito nakalagay sa Bible, according sa church history, si Apostol Paul, 64 AD, pinugutan ng ulo. Kaya, 68 po. Ang 64 AD ay si Pedro. Nauna po si Pedro. So, may mga nagsasabi na si James, nakalagay sa Bible po to, Acts 12, verse 1 to 2, hindi binanggit na pinugutan pero pinatay dahil sa tabak. Pero pwedeng pinugutan or sinaksak, hindi natin alam. Nangyari po yung 44 AD. And then si Philip, isa sa mga apostol, pinaniniwalaan din na pinugutan. At si Bartolome, o Bartolomeu. Ano ba pronunciation? Bartolomeu. Okay. Si Tomas naman, hindi binugutan ng ulo, pero dahil dito, dahil sa salita rin ng Panginoong Diyos, ay napatay din. Sinaksak daw ito. Si Doubting Thomas sa Mylapore, India, July 3, 72 AD. The rest ng mga apostol ay namatay sa sakit. Isa dito si John. So, hindi lang po yun. Ano pa? At ang mga hindi sumamba sa halimaw. So nakita ni John. At sa kanyang mga larawan, hindi rin sumamba sa larawan ng halimaw. At hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo. Yung binabanggit sa chapter 13, yung 666, di ba? At hindi tumanggap sa kamay ng tanda o mark of the beast. Anong nangyari sa kanila? Sabi dito, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. By the way, mga kapatid, no, sabi naman dito sa Revelation 15 verse 2-3, yung mga nagtagumpay daw sa halimaw na hindi sumamba sa halimaw, hindi nagpatatak, ang tawag naman dito ni John ay mga victorious saint. So, nakakalungkot makita na pinugutan, pinatay, pero sa Bible po, ang kahulugan nun ay victorious saint. Revelation 15, 2-3. At pinagkalooban pa nga sila ng gumamit ng instrument to worship the Lord in heaven. Revelation 15 po yung binabanggit ko na mga hindi sumamba sa halimaw. Hindi rin nagpatatak sa kamay. So mga tagumpay po sila sa Panginoon, sa mata ng Diyos. At sila po ay nabuhay muli. Kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pinagit pa nga rito at nagharing kasama ni Kristo. Pero I personally believe na hindi katulad ng pagiging hari ni Jesus. Isa lang ang hari natin. Mga kapatid, no? So habang nakatali si Satanas, mamamayagpag yung, di ba? Mamamayagpag yung mga ito na muling bubuhay ng Panginoon. Kaya lang, ang tanong dito, paano mangyayari yun? Di ba? Eh, mga bubuhayin niya, mga kaluluwa na lang. Kasi nakita niya ito, maliwanag, no? At nakita ko ang mga kaluluwa. Si Jesus, mga kapatid, pwedeng mabuhay muli kasi namatay siya, bitong kanyang katawan, at umakyat sa langit. 40 days pa nga siya nag-stay sa lupa, kahit na muli na siya nabuhay, di ba? Kasi makapangyarihan si Jesus. Pero I believe, kung talagang bubuhay niya, katulad na sinabi sa 1 Corinthians 15, na may mga glorified body na ibibigay sa mga tao. Malay natin. But anyway, sige. So, binigyan ng authority to judge, no, na ito. Pero wala nang imposible sa Panginoon. But anyway, debatable po ito, very controversial.
Kasi nga si Kristo ay babalik din. So, bumaba siya, nag-stay po si Kristo na 40 days dito sa lupa. Bumaba. Si Kristo kasi kaya talaga yun. Kasi nga, may sarili siyang katawan. So, kung paano bubuhayin, physically, I don't know. So, yun nga, maaaring kay Paul, na binanggit sa 1 Corinthians 15 na may glorified body. Pero wala nang posible sa Panginoon. But anyway, ang sinabi dito sa last part, ng verse 20, sa loob ng 1 taon, ay 1,000 taon. Sila'y nabuhay at naghari kasama ni Kristo. Halimbawa lang, ito naman mga kapatid, no? Kahit wala pa yung 1,000 taon, hanggang ngayon, kahit simula nung binaba ng Panginoon ng Banal na Espiritu, naghahari naman ang Panginoon. Ako ay naniniwala rin doon. And then, sinabi nga niya no, sa Revelation 1, verse 5 to 6, kung aalisin muna natin yung 1,000 years, no, naghahari naman talaga ang Panginoon. Sabi dito, no, at mula kay Jesus, Yesu Kristo na siyang saksing tapat, ang pangalan mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, pinuno, King of Kings, hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian. Ibig sabihin, pag ginawa ang kingdom ng Panginoon, siya ang hari. Tama ba? Mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Subakan niya ang kalwalatian at paghahari magpakailanman, magkailanpaman. Amen. Although greetings ito, pero yun na po yung statement eh. Praise na po ito ni John, na para sa kanya, naghari na ang Panginoon. Kaya kahit sabihin natin, bababa siya, magkaiba lang ng set of time, bababa siya, maghahari, pero yung Espiritu ng Panginoon ay naghahari na po sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ni even, basahin niyo rin po Apocalypse 5, verse 9 to 10. Apocalypse 5, verse 9 to 10, gano'n din ang sinabi. Kaya nga sabi ni Jesus, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasi nga, pag natagpuan mo yung kaharian ng Diyos, magiging hari mo na siya. And then, how many times ito na-encounter ni Pablo? Okay, kay Pablo na lang po tayo ng 2 minutes, tignan natin. Paano ba naghari ang Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Panginoon kay Pablo? Tingnan natin, 1 Corinthians 15:21. Sabi ni Pablo, sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Amen? Si Pablo na po yan. So, Jesus is King and powerful. Spiritually, naghahari talaga siya. Kaya lang, ito nga, is another set of time, is another set of event na mangyayari pa rin. Pero, kasama si Jesus. Amen? Sige po, tingnan natin. Baka mamaya, may konti tayong problema dyan. Verse 5. Ang mga iba, tuloy natin ang chapter 20, verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. Mga kapatid, pag sinabi ito ang unang pagkabuhay na muli, ibig sabihin, may kasunod pa naman. Amen? Kaya lang, after 1,000 years perhaps, kasi nga, mababanggit pa naman natin yan next week. Verse 12. Pero, sabi dito, yun ang instruction, no? Mangyayari pa naman yun. Ito ang unang pagkabuhay ng mamuli. Ngayon, verse 6, ano ang sinasabi ni John dito sa verse 6? Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan na ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ulitin ko po mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan at ikalawang kamatayan,
kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Blessed. Okay. Paano yung hindi nabuhay? Wait lang tayo. Okay, mapalad at banal ang bahagi sa unang pagkabuhay ng So, itong mga ito, verse 4, yung mga nabuhay na pinugutan ng ulo, katulad niya, pinugutan ng ulo, hindi natin alam kung paano sila pinugutan ng ulo, idugtong ba yung ulo na Sabi nga, di ba, 1 Corinthians, basahin lang yung 1 Corinthians 50, mahaba po yon na mayroong glorified body. Kasi ang katawan naman ng tao nabubulok. Anyway, bubuhayin muli ito, mga hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi sumamba sa larawan ng Diyos-Diyosan, sa halimaw, hindi tumanggap ng tanda sa noo. Hindi ba makita noon nyo? Hindi tumanggap sa kamay. Sila'y nabuhay at haring kasama ni Jesus. So, mapalad po sila. At sa mga ito raw ay wala nang kapangyarihan ng dalawang kamatayan. Okay? Kundi sila ay magiging mga parit ng Diyos at ni Kristo. At maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mamaya po, meron po tayong principle na actually, lahat tayo ayaw natin mangyari yun na umabot tayo sa second death. Amen? Ayaw natin yun, di ba? So, meron pong babagitin si Lord mamaya. Ngayon, ito po, maliwanag na ang mga binuhay ay gagawing pari ng Diyos at ni Kristo. Magiging pari ng Diyos at ni Kristo. So, hindi po ito sa langit. Kasi po sa langit, in Hebrew 4 verse 4, Hebrew 1 to Hebrew 6 verse 20, there is only one priest in heaven, is Jesus. So mapalad ang mga muling mabubuhay na ito na hindi na mangyayari kalawang kamatayan. Bukas pa naman natin ito pag-aaralan. Ano po ba yung ikalawang kamatayan? Ano po ba mangyayari doon? Banggitin na rin natin. Next week pa naman ito, pero banggitin na natin ngayon. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Mapupunta sa lawa ng apoy. Kaya, alam ko po, ayaw niyo po yun. Lord, naman. Kaya blessed po yung mga unang binuhay. Pero hindi naman nangangahulugan na after 1,000 years, ay yung mga hindi nabuhay ay mapupunta ron. Next week, malalaman natin. Pero, okay matakot. Kaya po, blessed po. Sino-sino ba yung, katulad pinagin kanina, yung mga pinupunta ng ulo, hindi sumama sa halimaw. But I personally believe, kasi sabi rito, no, ito ang unang pagkabuhay na muli, ibig sabihin may mga susunod pa. Mismo, kay Pablo po binanggit ito, 1 Corinthians 15, kanya-kanyang panahon lang ang pagkabuhay na magmuli. 1 Corinthians 15, 21, 23, sabi dito, no, sapagkat yan sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay ng muli ng mga patay. Siyempre, si Jesus yung isang tao tinutukoy na sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay, gayun kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit, ang bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang panahon. Amen, ha? Sabi dito, bawat isa, ha? Si Kristo ang unang-una, sure yun, at pagkatapos ay mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Kaya mga kapatid, huwag kayo matakot na, uy, ano gano'n. Mamaya meron bibigay ni si Lord sa akin. Kaya po ako naniniwala, ang pari po dito, ginaganap sa lupa, habang nakatanigala si Satanas. Kaya ang sinabi maghahari, ang mamayat pa, walang magulo. Di ba? Nakatali si Satanas eh. At mga pari, pero tingnan natin ano ba yung purpose, ano ba yung role ng pari. Hindi sa langit ito, dahil sa langit, isa lang ang pari, na tinutukoy doon, na siya nagdala ng kanyang sariling dugo sa sanctuaryo sa langit. So maghahari sa lupa. So ang role ng pari, pag binalikan natin ng Old Testament,
siya po ay tagapamagitan ng Diyos sa mga Israelita at siya ay magdadala ng dugo sa tabernakulo o sa templo para mapawi ang kasalanan ng tao na dala ng dugo. Amen? So, yun talaga ang role ng mga pari, Old Testament. Ngayon, tinapos na po yan ni Jesus. Kaya, pagdating ng mga ito, pagkabuhay ng mga ito, mga kapatid, mangangaral po sila, magiging pari po sila. Ang paghahari na magagawin nila is yung paghahari, sabihin, maghahari ang Ebanghelyo at ang dugo na ituturo ang dugo na i-share nila is not the blood of animal, but the blood of Christ. Kasi pari na rin sila ni Jesus. Makalagay dito. Hindi na sila pari lang ng Diyos. Kapag pari sila ng Diyos, maaaring dugo lang ng tupa at kambing. Amen? But they are also priests of Christ. Ano ibig sabihin? Yung dugo ni Kristo. Na pag inatid mo yun sa isang tao through gospel, sinashare mo yung reconciliation ng Diyos, makikipagkasundo, ang ibig sabihin ng dugo, tinubos na tayo sa kasalanan. Tinubos na mo sa kasalanan. Ibig sabihin, maghahari pa ang Ebanghelyo ito for 1,000 years sa lupa to preach the gospel. Magiging parit sila para ang dugo naman ni Jesus ang isishare nila. Binanggit ito ni Pablo, ni Pedro, 1 Peter 2:5. Ito po, wala pa yung revelation dito. Tulad ng mga taong buhay, batong buhay, hayaan ninyong kayo ay may tayo bilang spiritual na bahay. Yung tao nito, parang gawin, kasi bato walang buhay pero bilang parang batong buhay, yung tao nga, magiging spiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga spiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, ibig sabihin magiging pari po, magiging tagapamagitan ni Jesus. Nag-aalay ka ng kaluluwa na maniniwala kay Jesus. Mananampalataya. So, in Old Testament, ang blood po ng mga tupat kambing, remission of sins ng mga taong nag-aalay. So, ganun din, kapag inalay mo ang kapwa ko at nananalig siya kay Jesus, napatawad ang kasalanan niya, nagsisi po siya, patunay po yun na naging mediator ka ng Panginoon. Na ang dugo ng Panginoong Jesus ay tumupos doon sa tao iyon. Kaya nga si Pablo po, ganito ang ginagawa niya yung Ministry of Reconciliation. First, 2 Corinthians 5:18-20. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili, sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Yung reconciliation through blood of Christ. Lahat ng ito ay mula sa mga tiwid. Kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Inulit ba yun? Hindi yun. Kaya kami ay mga sugo para kay Kristo. Kung paano si Pablo na hindi pa namamatay, ganito rin magiging role nito mga ito hanggang muling bubuhayin. Sugo rin sila. Kaya lang, makikita nila na si Kristo kasama nila. Amen? Yan ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ng Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Actually, dapat talaga hanggang ngayon, nagpapatuloy lang din ito Yung peace offering. Nag-share tayo ng Ebanghelyo sa mga taong hindi pa kilala si Kristo. Hindi para sila mapahamak kundi maligtas. Dinadala kay Jesus. Ipinishare si Kristo na siya'y namatay at muling nabuhay. Yung po yun, parang ino-offer natin muli si Jesus para paniwalaan nila, upang maniwala sila na mayroong taong nagbuwis ng buhay sa kanila at para sila ay magsisi sa kasalanan. Habang nakatalikala si Satan for 1,000 years. Walang manlilinlang, walang manlilinlang, walang manloloko,
Walang mag-uudyok na magsinungaling, mandaya sa tao. Actually, isa lang ang magiging kalaban dito, mga kapatid. Kahit wala si Satan, yung sinful nature ng tao. Kasi kahit wala si Satan sa iyo, pero nasabi ka ng gumawa ng kasalanan, yun ang. Pero, mga kapatid, walang-wala na yun kay Kristo. Amen? Nagwagi na ng Panginoon yan. But ang question dito, 1,000 years, ito po ba ay time frame ng tao na 1,000 years na equivalent kay Lord is one day? Na ganun din, one day is equivalent to 1,000 years? Na binanggit ni Moses sa Psalms 90 verse 4, na nirecote ni Pablo sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Yun ay hindi ko pa alam. Very controversial po kasi. Okay. So ngayon, tapos na po tayo. Pero maganda po ito. May the Lord bless us for this. Ang question na lang po dito ay very debatable to. Nangyari na po ba ito o hindi pa? Sa hindi pa. Sa iba, nangyari na. Promise ni Lord. Nag-ring siya. Wala ko nagtatanong. Wala kang katak. Ganyan namin to na para and all the viewers, at siyempre sa church. Kasi hindi pa naman lahat ay may knowledge dito. No? Marami pa sa inyo dyan. Tingnan natin muna yung 3 different views. Meron 3 different views tungkol dito sa millennial time na ito. May tinatawag na first is the millennial view. Second, the post-millennial view. And then, millennial is ito 1,000 years. Pangatlo, the pre-millennial view. Tingnan natin mga kapatid. Una, the millennial view. Ano po ba ang millennial view? Walang 1,000 years. Yun ang sa kanila. Nag-rule na raw si Jesus and existing spiritually. Although binanggit ko ka naman kanina, di ba? Sabi nga ni Pablo, nag-rule naman ang Panginoon, di ba? Nagahari spiritually speaking. Para sa mga millennial viewers o mga naniniwala, wala itong 1,000 years. At wala rin yung si Satan daw ay nakatanikala na. Parang ganun ang mangyayari. For 1,000 years. This theory, this theory is from Augustine of Hippo in 4th century. Si Augustine of Hippo ay ginawa pong santo ng mga Romano. Kaya ito po ang view ng mga Roman Catholic. Walang millennial. Walang 1,000 years. But this is very delikado. Sabi ni John, chapter 22, verse 18, aking binabalaan ang bawat tao na nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Verse 19, at kung ang sino man ay mag-alis sa salita ng aklat ng propesya ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Ang binasa ko po ay same book, Apocalypse, Revelation. Pagpalagay natin, actually mga kapatid, nabanggit ko na po dito. Ang isang religion po, I think, is Eastern Orthodox Church. 2016, tinanggal na po nila sa Bible nila yung Revelation. Pakicorrect na lang ako kung mali ako, pero na-search ko lang po yun. Nakakalungkot po ito. Pero may bago po yun. Kasi early church po ito. Imagine mo, nasa 300 years AD lang ito. Pero nababago po ito. Kaya ang bago pong millennial views sa panahon ngayon, nangyari na naman daw ito. Tapos na. Pero majority po, sinasabi lang na hindi raw, wala na ito, parang something na symbolic. Mga kapatid, nilagay ito. Wala tayong karapatang magtanggal dito.
Nilagay dito. Hindi tayo naglagay dito. Tandaan po natin, sabi ni John, umpisa pa lang, umpisa, gitna at dulo, very warning, warning niya na. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Tatanggalan mo, aalisin mo, o kaya hindi mo naman tinanggal, andun pa rin ang Biblia mo, pero sa paniniwala mo, alisin mo. Be careful. Delikado po mga kapatid. Ako po ay nakikiusap sa mga nanonood. Huwag niyo po tanggalin ito. Maliwanag po ang Book of Revelation. Delikado po. Huwag niyo po tanggalin. Kung ang po ng mga iba ay like Catholic, dami po. No? Kasi marami naman di alam. Pero dapat kung ano religion mo, alamin mo yung doktrina ng church mo. Baka kung saan pupunta ang church niyo di ba? Very delikado po. So, iyan nyo lang po, no? Anyway, by the way, ang kaligtasan po natin is individual. Si Lord naman nakakaalam. Pero yun nga, baka maano tayo, lumalayo pagkaligaw natin. But, pangalawa, the post-millennial view, hindi naman tinanggal. Ang kanila, dating parang si Kristo, after na ng 1,000 years. So yun naman ang kanila. After the millennial o millennium. The interpretation understand that by the spread of the gospel, the worldwide is progressively more Christian. Lalaganan po ng Christianity. Buong daigdig daw. And then, there will be a millennial. Ano magkakaroon naman? Saka darating ng 1,000 years. Then Jesus will return in glory. At least, itong post-millennial, meron pa naman din sila 1,000 years. Magkakaiba lang ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito po, ang nag-create po nito, idea po nito, nag-develop si Daniel Whitby, 1638 hanggang 1725. Kanina, sino yung pinagit ko? Si San Agustin of Hippo. No? Tapos, ngayon naman, yung Hippo. Ngayon naman, sa post-millennial, si Daniel Whitby. Meron pa isang pangalan, di ko na binanggit, yung parang strong din yung determination na ma-spread itong post-millennial. But anyway, ikatlo, the pre-millennial view before the millennium. Ito po yung literal na iniintindi po ito. Ibig sabihin, darating si Kristo, 1,000 years, kung ano yung pag-aral natin. Na ginagawang literal po. Okay. So, naka-include din dito, literal po ang interpretation nila. Actually, 19th century to 20th century lang dito lumabas. Tapos, included din dito, rapture muna, ang will return, parang ikukotak muna yung mga believers, and then will return. Ito nga, chapter 19, verse 11 to 21, bilang ko kanina. At ang ibang supporting verse dito ay iba na kay Prophet Daniel. Ang founder at supporters nito ay si Irenaeus. Si Irenaeus ay sinilang 130 AD. At si Justin Martyr, ating 18th century na po ito. Sa modern time, 18th century, ito po ay ang nagpapatuloy na parang i-develop is si John Nelson Darby and C.I. Scofield. Si John Nelson Darby first solidified and popularized the pre-tribulation rapture in 1827. Mga kapatid, para sa akin po, yung one lang medyo parang very critical. So sa akin nakikiusap po sa mga believers, yung mga naniniwala sa millennial, tignan niyo rin po, huwag natin tatanggalin to. Hindi po tayo nagsulat nitong revelation. We have no right to delete or to add. Ngayon, itatabi ko ito mga kapatid. Sige ko lang ha. Itatabi ko po ito. Itong theories. Kasi tinignan ko naman yung mga pangalan nila. John Nelson, Irenaeus, wala naman nababasa sa Biblia. Amen? So, theory ng tao. But anyway,
ginagalan naman natin yon. Pero gusto ko lang i-share, this is prophecy. Amen? Very clear, prophecy to, binanggit ko kanina, binasa ko na, Revelation 1 verse 3, mapalad na nagbabasa, nakikinig, sinasabuhay. And then Apocalypse 19 verse 10, nandito po, study lang natin ito 2 weeks ago. 19 verse 10, sabi dito sa dulo, kasi lumuhod si John sa anghel, di ba? Tapos binabanggit sa verse 9, ang sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inayang sa apunan, kasalan, sa kotero. Sinabi niya sa akin, ito ang tunay na salita ng Diyos. Verse 10, sa last part ng verse 10, last part. Kasi nagpatira pa nga basahin ko na po, 19:10. At ako nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya aking sambahin, ngunit sinabi niya sa akin, kung mong gawin niyan, ako'y kapwa mo alipin, nakasama mo at ang iyong mga kapatid na may buong patotoo ni Jesus, sa Diyos ka sumamba. Ito po ang malinaw, sapagkat ang patotoo ni Jesus ang spirito ng propesiya. Mga kapatid, espiritu ng propesiya po ang mga nagsulat dito. And then, sinabi ko kanina, chapter 22, verse 18 to 19, ang sino mang binabalaan dyan, ang sino mang magdagdag at magbawas, delikado. Huwag daw babawasan, huwag dadagdagan. Ngayon, paano ba natin maunawaan ng prophecy? Kailangan may batayan po tayo. Naniniwala kay prophecy. Itong book of Revelation. Amen? Maliwanag, sinabi ni dyan eh. Na paano natin maintindihan ng prophecy? Okay, gusto ko lang share to this is my personal view. Okay? How do we understand the prophecy? Hindi ko sinasabi how do we interpret, Magkakasala tayo ito kasi nagdadagdag tayo. Tignan natin yung history. Minsan, sa panahon ni Jesus, kasi po may dalawang bagay po doon nabanggit, yung mga Pharisee scriba, in-order nila si Jesus na naghihintay ng prophecy. Ang prophecy from Old Testament. Sabi nila, sabihin mo nga sa amin, bigyan mo kami ng tanda kung ikaw na ba yung Kristo. So sabi ni Jesus, hindi ako magbibigay ng tanda maliban sa tanda ni Jonas. Remember that phrase? Amen. Ngayon, tingnan natin. Yun din ang gusto ko i-share sa inyo. Pero ito, ito yung tinatawag na how to understand the prophecy. Binanggit ito ni Jesus kay John the Baptist. Matthew 11, 1-6. Mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo. Amen? Amen. Matthew 11, 1-6. Ito po yung encounter ni Jesus. Ilalagay ko yung sarili ko kay John the Baptist. Amen. Ito po yun. Nang matapos pagbilinan ni Jesus ang kanyang 12 alagad, umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. 1. Nang marinig ni Juan sa bilangguan, ang mga gawa din si Juan the Baptist nakulong na po siya. Nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, sinabi sa kanya, ikaw ba ang iyong darating o maghintay kami ng iba? Nagtanong yung si John, nagtanong, inutusan yung mga alagad ni John. Nakakulong si John eh. Sabi mo nga kay Jesus kung siya na ba yung darating o maghihintay kami ng iba? Yung propesiya kasi yun eh. Amen? Yung darating ng Mesiyas. Verse 4. Sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, bumayo kayo at sabihin nyo kay John ang inyong narinig at nakikita. Mga kapatid, we must clear this verse, itong present to, narinig at nakikita. And then, verse 5, nirecord ni Jesus yung prophecy, yung kaganapan sa panahon ni Jesus, yung nakikita at nadidinig. Isaiah 35 verse 5-6 yan, pero binalik ulit ni Jesus. Pinasasabi ni Jesus kay John, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ibinanghara sa mga dukha ang magandang balita. Nangyari ba ito sa panahon ni Jesus? Amen. Okay. So ngayon, sinasabi ni Jesus yung tinatawag na proclamation of prophecy o yung fulfillment. Pag nasasabi niya kay John, parang i-repeatin mo yung Isaiah. Naniniwala naman si John na alam niya yun.
Ito nangyayari ngayon. It's a current event. Pangyayari yung panahon na sinasabi ni Jesus. Nagaganap. The word current event ay nagaganap na pangyayari ngayon. Tama ba ako? Sabi ni Jesus, mapalat ang sino mang hindi nabitisod sa akin. Okay. Binanggit niya sa Isaiah 35 verse 5 to 6, ni-record ni Jesus, nagaganap lang yung sinasabi ni Isaiah. Isaiah 61 verse 1, yun din ang binanggit, napupulpil na yung nangyayari kay Isaiah. Now, mga kapatid, because this is book of prophecy, so, ganun din dapat unawain natin ang propesya. We must understand the current event o situation. Ano ba nakikita nyo? Ano ba narinig nyo? Okay, para hindi tayo malito. Mga kapatid, pinag-aralan natin yung chapter 17 and 18, the falling of Babylon. Tama po ba? Isinare ko yun na hindi naman siya yung literal na Babylon na 600 years na nag-reign bago dumating si Jesus. But the spirit of Babylon, do you agree? Amen? The spirit of Babylon. Ngayon, ang espiritu ng Babylon, pag binalikan natin yung Daniel, chapter 3, verse 1, hanggang verse 6, nagpatayo si Nebuchadnezzar ng rebulto, 90 feet ang height, 9 feet ang width, gawa po sa gold. Tama po ba? Tapos, verse 4 to 6, Daniel 3, verse 4 to 6, ang utos po doon, pag tumunog na po yung mga instrument, I think 5 of 6 instrument, pag tumunog na po yun, lahat ng tao na sasakupan ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar, ay sasamba doon sa rebulto. Nakuha niyo po? Lahat sasamba. So ito po yung Diyos na ginawa ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. But here, binanggit po ito sa speak na babagsak ang Babylon in chapter 17 and 18. So maraming senyales. Ngayon, anong nadidinig nyo ay nakikita nyo? I-share ulit. And the spirit of Babylon who worship idols still exists today. O existing ba? Existing today. Nananatili po ngayon the spirit of Babylon. Nakikita niyo kayo? Ha? Bumagsak na ba sila? Okay. Sino po ba ang mga reliyon na may Diyos-Diyosan? Buddhism, 500 million worshippers. Tandaan po natin, ang mga Buddhism, mga tao po ito, nilikha ng Diyos. So dapat, sa Diyos sila sasamba, tatuloy na Diyos. Ang Hinduism, 1.2 billion people worship idols worldwide. Sa India, China. Ang Taoism, symbol of person naman ito. Sila ay walang kawitan, pero yung tinatawag na theory, yung philosophy ng tao na to, ang pangalan ay si Lao Tzu. Lao Tzu. Nagdalo sila ng alam yung candle ng mga Chinese na payat. Lari sila. Hindi nila kilala ang Panginoon. Para lang to sa Acts 17, nung pumunta si Pablo sa Athens, hanggang may mga rebulto. Mga kapatid, 150 million sa worshiper ni Taoism o Taoism. But ito po nakakalungkot. Hindi po ako against dito. Sa mga Roman Catholic, 1.3 billion. Although, sabi naman nila, okay, I agree naman ay ang rebulto ay hindi naman na sinasamba. Well, okay, sige. Pero meron, di ba? Meron. Matutugso ka dahil pagpasok mo sa simbahan, hindi na sarap eh. Pero hindi po, ako pinaniniwala na hindi naman lahat. Ako, kasi galing din ako doon eh. Ang tagal ko sa charismatic, mega naman ako sumama sa Diyos. I read the Bible every day. Sila kay Catholic, wala namang kami rebulto dito. Kaya lang nga, yun nga, baka meron kasi. Actually, narating na sa EDSA, corner of Tigas, yung Jesus Prime.
namatay na yung gawa niya, 1995. Made by bronze po yun. 12 million po halaga nun. 35 feet ang taas. So parang napakalapit na. Anyway, ginawa ni Rick ng Revolto ni Nebuchadnezzar 90 feet eh. Ito 35 feet, mas mababa naman. Kaya lang, yun pa rin yung ano eh, no? Yung logic na meron kang gano'n. At anyway, hindi po ako ano doon ha. Kaya nga ano eh, sana nung makita nila yung katotohanan na sa Bible. Eastern Orthodox, 300 million. I believe ito po yung nagtanggal ng Book of Revelation. And then 6, Anglican, 100 million, yung mga sumasamba na mas anghel. Yung mga gano'n rin yun. Yung Aglipay, 5 million. Parang Catholic po yung Aglipay. 5 million to 8 million. Ang Pope nila ay, ang Pope nila ay Pope ng Catholic. Mga kapatid, ilan to? Billions. Nakikita, nadidinig natin. Ako, gusto kong share sa inyo yung kanina. Nakuha niyo po yung gusto kong share na yung how do we understand the prophecy. Yung sinabi ko kanina. Kung ano nakikita mo. Ngayon, hindi pa yun. Nananatili pa rin yun nakatindig yung mga yun. And then chapter 17 ng Revelation and 18, babagsak ng Lord, yung spirit ng Babylon. Kaya ako po naniniwala na hindi pa nangyayari itong chapter 20. Itong Revelation 20. Kasi nga yung 18 na 19, hindi pa nga nangyayari eh. Nakikita pa natin. Kasi dapat ganun din natin yung prophecy eh. So my personal view, darating pa lang yung 1,000 years na ito. It's either one day ba to, pero 1,000 years, basta ang talaga darating pa rin. Amen? I believe darating pa rin ito. Ngayon, so sa chapter 18 ng Revelation and 17-18, nakita natin na yung spirito ng Babylonia, kasi ang Babylon is not a person, is not a king eh. Tao po yun, yung mga sumasamba doon sa revoltong nilagay ni Nebuchadnezzar. Kaya tao po yung tinutukoy doon. Kaya mga kapatid, ito po ay hindi pa nangyayari. My personal view, you may agree or disagree. Mangyayari pa lang itong millennial na ito. Kasi nga po, ang Biblia po ay chronological order ng pagkakasalin. Kaya nga sa dulo, makikita mo yung bagong langit at lupa. Alam nga naman na na to, sa chapter 2 pa lang, nandun na to, chapter 3 pa lang. Nasa dulo siya, bakit? Dahil lang pa nga ang sinabi ng Panginoon, heaven and earth will fade away. Mawawala lahat. Inuuna lang ng Panginoon yung mga bagay na importante. Bakit? Meron pang 1,000 years na kapag nawala na po ito mga sumasamba sa mga revoltong ito, wala na po yan. May mga natitira pa rin ng mga tao. Kasi manganganak pa ito ng mga anak eh. So 1,000 years, marami pa ito. At mangangaral pa ng Ebanghelyo. Magiging pari pa yung mga binuhay ng Panginoon. Now, kaya lang, meron din po akong gustong i-share sa inyo. May record din sa Bible na either ito po ba, na itong mga figure na ito, nasa loob siya ng prophecy, huwag natin alisin yung prophecy. It's either symbolic, figurative, pero nasa loob siya ng prophecy. Hindi natin pwede sabihin mas hangat yung simboliko na ito, yung figurative na ito, at tatanggalin mo yung nakakulong siya sa prophecy. Hindi mo pwedeng alisin yung prophecy. Amen? Prophecy yun eh. Ngayon, ang prophecy, pwede mabago. Huwag na natin baguhin personal na, hindi ito, mali yan. Kaya natin ang Diyos ang magbago. Kasi siya ang gawa nito, di ba? Sa Bible, sa Old Testament, patungo sa New Testament, mayroong pagbabago talaga yung propesya. Ngayon, ano po yung pagbabago? According sa Malakay, chapter 4, verse 5, sabi po doon, darating muna si Prophet Elijah bago dumating ang Panginoon. Di po ba? Ngayon, dumating ang Panginoon, where's Prophet Elijah? Ayun, kasama ni Moses. Hindi yun.
na nagpakita sa Mount Transfiguration. Hindi po yun, ha? Ibig sabihin, mga kapatid, in Matthew 11, 12 to 14, ipinaliwanag ni Jesus. Matthew 11, 12 to 14, ano ko lang dito, sabi dito, Matthew 11, 12 to 14. Mula sa mga araw ni Juan, na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang karya ng langit sapilit ang pinapapasok at sinasakop ng mga taong marahas. Verse 13, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang mga kautusan ay nagpropesiya hanggang kay Juan. Verse 14, at kung ibig ninyong tanggapin si Elias o si Elijah na darating, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang mga kautusan ay nagpropesiya hanggang kay Juan. At kung ibig ninyong tanggapin, siya si Elias na darating. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Jesus na Elias na darating bago siya dumating ay si John. Ang tanong, sinong tao nagbago nitong propesiya na to? May tao ba? Wala. It's only the Lord. So do not change the prophecy of God. We have no authority. Natanggalin mo ito, itagdag mo ito. Only the Lord changed the prophecy. Name, numbers, huwag natin pakialaman yun. Yung mga theory ng tao na nawawala ko. Ingat po tayo. Mga kapatid, ako pa yung nagsusumamo sa mga iba na tinanggal po yung mga nagdadagdag. Huwag po natin gawin yun. Hindi naman mangmang ang Diyos para, Lord, baliya tayo. No, kaya natin ang Diyos ang magbago ng panahon. Ano man yung darating na panahon, kaya natin siya magbago. Wala tayong karapatan doon. Now, ito po, we have principle. Okay? So, ang mahalaga doon kay Elijah at kay John, ang purpose ay nasunod. Yung purpose ni Elijah na gagawin, pinotray na ni John. Amen? Nasunod naman yun. Hindi symbolic man yun, o bigotic, nasunod naman yun ni John. Kaya nga pinatutunayan ni Jesus. Kung gusto nyo tanggapin na si Elijah yun si John. Amen? Now, we have a principle. Kanina, pinanggit dito, verse 6, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagtabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan at kalawang kamatayan. And then, gusto kong, ako, Lord, sana masama ako doon. O kaya, ay hindi na, may second batch man lang. O sa madaling salita, huwag natin sanang danasin yung second death. Amen? Huwag na po natin danasin yun. Ngayon, ang tanong dito, we have a principle na ma-i-apply natin dapat. So we have two principles. Do's and don'ts in order to avoid the second death. Anyway, salamat kay Lord, buhay pa tayo. Hindi pa natin naranasan yung unang kamatayan. Pero, siyempre, buhay pa tayo, alamin na natin. Ano po ba itong mga ito? Para maiwasan natin ito. Although ito po ay mayroon din tayo pag-aaralan next week. So how do we avoid the second death? Meron tayong dapat gawin na hindi dapat gawin. Number one, do not be afraid to our divine trials and remain faithful to our God through Jesus. Ulitin po, do not be afraid to our divine trials. Pag sinabing divine trials, galing sa Diyos yung trials. And remain faithful to our God through Jesus. Naalala niyo sa Church Smyrna? Tingnan natin. Apocalypse 2, verse 10 to 11. Warning ito ng Panginoon. Sa 7 churches, isa to sa church na inaano ni Lord na Smyrna. Sabi ito, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo ng danasin. Malapit ng kulong ng Diablo. Si Diablo naman. Malapit kulong ng Diablo. Ang ilan sa inyo sa sumasama sa church in Smyrna.
upang kayo'y masubok. Ibig sabihin, parang order ito ng Lord, divine trials to. At magkakaroon kayo ng kapighatian. Ba't konti lang naman sa loob lang ng 10 araw? Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Maging tapat, faithful. At ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. 11. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng kalawang kamatayan. Amen. Yung ganda, hindi tayo tinatakot ng Lord but remain faithful to God. May trials, may pagsubok. Buhay pa yung mga tao dyan sa Esmirna, hindi yan kaluluwa. Then, parang katulad natin, na tayo sinasabihan ng Lord, be faithful until the end of our time. Matatapos din tayo eh. Amen po ba ron? So remain faithful to God. Remain, manatili tayo. Kaya doon nagka-pray, huwag tayo matakot. Yun yung don't na huwag matakot. Ikalawa, keep away from the work of the flesh, the sinful nature. Pagpalagay natin, John 8:34-36, sabi ni Jesus, lahat ng nagkakasala ay alipin ng kasalanan. And then verse 36, kung kayo palalayain na anak, magiging malaya kayo. Dalawang kalayaan. Unang, pagkakaalipin ni Satan at sinful nature. Maaaring Satan, maaaring iwanan na tayo. Pero sometimes, sinful nature na iiwan. Sanay na eh, di ba? But ito rin yung kasama natin dapat mawala dito. So keep us away din sa mga work of flesh and sinful nature. Sabi sa Apocalypse 21:8, dadaanan natin ito next week siguro. Ngunit sa mga duwa, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga matay tao, so siguro baka niya pa sa sikat. Mga mapapakyapid, mga manggugulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi ay sa lawak ng apoy. Sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, pinag-iingat po tayo ng mga very specific na bagay na simple nature, work of the flesh, na ito na hindi nananampalataya. Nawala na yung pananampalataya mo kay Jesus, bumalik ka. Mga karumal-dumal, mga karamihan, mga pagpatay ng tao, mga pakiapid, mga kukulang, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, mga kapatid, dito tayo, malamang dito, marami tayo yan. Sinungaling. No? Anyway, ang kailang bahagi ay sa lawak ng nagiging na po ito. So, siya ay kalawang amat. Anyway, mga kapatid, dadaanan ulit natin yan. But be careful, so we must be faithful. Remain faithful to the Lord. Nakuha niyo po ba? Amen po ba? Amen. That is good. Puri ng Panginoon. So, hindi naman ako, ibig sabihin yung mga, katulad yung kanina, in-encourage ko lang po na sana huwag natin alisin ito. Yung pananampalataya natin. Kung hindi ka naniniwala, siguro, sige, huwag mo lang paniwalaan. Muna. Pero, huwag tayo magkukwento sa iba. Ay, wala. Hindi, totoo, be careful na kwento mo pa yun. Kung hindi ka naniniwala, sa'yo na lang. Di po ba? Kapag nag-share ka pa sa iba, at naniwala sa'yo, natakot yun. Tinatanggalan mo siya ng karapatan magbasa, maniwala, sa isinulat ng prophecy. Tandaan natin to, sabi dito, sabi ni John, sapagkat ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesya. So magaganap pa lang po ito. Amen? Okay, sige po. Tayo po tayo. Worship the Lord. Lord, salamat po. Lord, patuloy po kami na
Bless, Lord, at nawa ang mga lyrics ng awitin nito, Lord, ay patuloy na sumamba sa iyo. Magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, gagalap po kami na kayo po ay aming Panginoon, tagapagligtas. Lahat ng mga ginagawa niyo po sa Book of Revelation ay nagbebenepisyo po talaga yung mga tao. Yung extended grace po ninyo, Lord, ay nagpapatuloy, Lord, and yet natin pa panahon na magkakaroon pa ng millennial age. So, andun pa rin, Lord, para magpatuloy po ang mga role ng priest, hindi yung priest na title priest, kundi yung role, yung purpose nila na to bring Jesus sa mga tao at dalhin ang mga tao kay Jesus upang maging mediator sila at dalhin ang kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Minsan pa, Panginoon, nawa masamba po namin kayo sa lyrics na awitin. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wings. The power and love, our God is an awesome God. God is great, He hallelujah, name above all names. Fire in His eyes, in His face, everywhere His glory on His face. Take a look at the stars, He can make them all. Before His throne, everything is all. The demons have to run, kingdoms have to race. Even the weary rings obey. My God is an awesome God, He reigns in heaven above His knees. The power and love, my God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His knees. The power and love, my God is an awesome God. Everywhere He gave run away. He came to the poor and down in His place. Mighty on the cross, glory for my shame. Sorry for my cross, I'll find every way. Take a look at those stars, and He stands at me. Save our souls for eternity. Glory is the Lamb, glory to the King. Let us sing, let angels sing. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wings. The power and love, our God is an awesome God. Eyes in the sky, there will be a day. He will come and wipe our tears away. No more fear, no more pain, no more sorrow, sin or shame. The King is coming back again. Reign of God will never end. For everything is done, and everything is do, and everything you are, I say to you. My God, you're an awesome God, you reign. In all you do, I pray to worship you, my God. You're an awesome God, my God. You're an awesome God, you reign. In all you do, I pray to worship you, my God. You're an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His wings. The power and love,
from heaven above it breathes. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above it breathes. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God was an awesome God. Everybody, palakpakan na po yan. Hallelujah. Praise Jesus. Panginoon, salamat po na ang iyong paghahari ay hindi natatapos, napupundol spiritually, or even yung glorified bodies na dami po kayo. Thank you, Lord. For the glory, Lord. Lord, isa lang ang pinakikita mo sa amin, Lord, na hindi po kayo tapos magpala, magligtas ng mga kaluluwa. Dapat pang time na itatali ninyo si Satan para purely, walang magulo, walang manlililang, at mamamayagpag ang paghahari ninyo ang mga gagawin po ng mga pari ito to bring good news, more ma-convert sa pagkakakilala sa iyo. Dahil tapos na rin po yun. Tapos na po, bumagsak na rin po yung mga Babylon spirit ng panahon na yun. So, yung mga tao matitira ay talagang, well, very amazing Lord ang iyong heart, ang iyong pag-ibig na nais mo Lord na lahat ay maligtas talaga. Hanggat maaari, kung talagang pinili na lang nila ang hindi maligtas ang lang sarili ang mga decision na yun ay maaaring sila ay mapapahamak sa kanilang mga sariling kagustuhan. Pero kagustuhan mo, hanggat ginagawa mo, Lord, ay iligtas ng maraming mga kaluluwa pa. Lord, salamat po sa grace na ito na hindi kayo natatapos sa tao, Panginoon. Lord, sa umaga nito, patuloy din namin tinataas sa inyo ang aming kaibigan, anak ni Sister Glacy, na 7 days o 14 days na pinalingan na siya po ay nasa hospital pa. Si Paulo, dalangin namin Lord ang mercy, ang healing na ito nawa ay patuloy po na mangyari, Panginoon, na kayo po ay maghimala nawa sa buhay ng bata nito, Lord, si Paulo. Nuwan po siya na siya po ay muling lumakas, Panginoon. At i-comfort niyo rin po ang family niya, nanay niya, tatay niya, mga kapatid na Panginoon. Like rin po kay Sister Nancy, na nag-review ngayon, bless niyo po siya, nawa Lord ay siya po ay nasa mabuting kalagayan at gumaling na rin. Patuloy siyang maggabay sa kanyang pamilya doon. Pantay yung may sakit po si John ay gumaling din po, Panginoon. Imanugan niya. Muli, maraming salamat po. Patuloy ko rin tinatasin niyo ang healing recovery ni Brother Ramil. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan tinanggap niya sa iyo na siya po ay ligtas sa aksidente nito. Salamat po sa biyaya niyo, Lord Panginoon, na siya po ay pinagagaling niyo. Nawa, Panginoon, i-bless niyo po ang mga trabaho din nila, ang tanggap din nila. And even, Lord, yung bawat kapatid na narito ngayon, si Joanne, yung pag-ubis niya, i-bless niyo rin po na ligtas po ang delivery. Dalayan rin po si Sir Gladys na Lord ay gumaling po yung kanyang, I think, migraine po na naramdaman niya sakit sa ulo. Bless niyo po sila, Lord, sila at Brother Chingboy, Panginoon. Muli, maraming salamat po at ang lahat na ito ay tinatas namin, ang lahat na ito. In the name of Jesus, we pray. Amen. Mga kapatid, wala naman tayo, grouping muna.